Sa lahat ng mga kabida na nakapanood ng ating vlog tungkol sa top 5 pigeons in the world, maraming salamat po. At ito na po yung naipangako ko na next na vlog po natin tungkol sa mga pigeons. Ang 4 na pinakamagaling na racing pigeon sa buong mundo. At titignan po natin at ikukumpara sila sa isa't isa. Okay mga kabida, so umpisa na natin. First up ay si Bess Kittel. Si Bess Kittel ang nasa kasaysayan na may pinakamababang coefficient under the KBDB barometer. Ang kanyang coefficient ay 0.89. Siya po ang nakapagtala ng pinakamababa. At ano pong ibig sabihin ng coefficient? Ito po ang kalkulasyon o pagkalkula gamit ang posisyon ng kalapate laban sa kabuuang bilang ng mga kalapating sumali sa isang particular na karera. Meron po itong formula, no? Rank ng kalapate over kabuuang bilang ng kalapating sumali sa karera times 100. So ito po ay mathematical computation sa pagpili ng pinakamatulin na ibon. O mga kabida, trivia po ito ha. Trivia. Ang pangalan na Kittel po ay galing sa isang legendary German pro cyclist sprinter na nag-champion noong 2013 hanggang 2014 sa Tour de France. Ayan. Diyan po nagmula ang pangalan na Kittel. Dahil ito pong napakahusay, napakagaling na cyclist na ito ay talaga namang legend o sikat na sikat doon sa parte na yan ng Europa. So, sa kanya po kinuha ang pangalan na Kittel o si Marcel Kittel. Para mas maintindihan po natin, kailangan nating ikumpara ang performance ni Bess Kittel at saka ni Kittel. Performance ni Kittel, kasi ang performance po ni Kittel, ang kanyang coefficient ay 0.95. Tandaan po yung sinabi ko ha. Kung sino pong mas mababa ang percentage coefficient, siya po ang mas matulin. Si Bess Kittel po, matapos yung kanyang 6 na karera, sinukat po siya ng KBDB barometer at lumabas nga po na 0.89% yung kanyang coefficient. Kaya po, tinawag siyang Bess Kittel kasi he bested o the bird bested yung kanyang predecessor na si Kittel. At syempre bilang pag-recognize sa breeder na nakapagpalahi kay Bess Kittel, ito po pinapakilala ko sa inyo, walang iba po kundi si Dehon Demonshu. Ewan ko kung yun yung tamang pronunciation. So siya po nakapagpalahi ng napakatulin na ibon na ito. So going back po tayo kay Bess Kittel. Again, sabi ko nga, siya ang pinakamatulin by KBDB standard. Pag-uusapan natin later on yung mga nagsabing may mas matulin sa kanya. Kasi po, mawalang galang sa mga claims ng iba. Marami po nagkiklaim na may mas matulin sa kanya na ibon si Abril ni Josh Tony. Ang basihan po sa pagtingin po ng pinakamatulin as far as KBDB is concerned, ay hindi po yung dami ng panalo na ulang beses nag-first overall. But ang tinitingnan po dito ay yung kanyang placement, yung kanyang rank kada karera at kung ilang libo ang kanyang tinalo o inunahan. Yan po ang KBDB standard. At bibigyan ko po kayo ng mas paliwanag sa mga susunod po natin na vlog. So dito naman dumako na tayo sa susunod natin na bida. Walang iba kundi si Porsche 911 o si Porsche 911. Sino po ba si Porsche 911? Ang ibon po na ito ay pinangaralan as the 5th National Ace Pigeon Longer Middle Distance KBDB. Ang lahi po ng ibon na to ay matatawag na versatile to all weather. At nag-excel po yung ibon na to o nag-excel between 400 to 700 kilometers. Si Porsche 911 naman po ay pinalahi na ng PAIPA o ng PAIPA Elite Center o PEC through the combined effort of Pascal Arien and Nicolas Geisel Brick. Gamit po yung mga elite genetics po ni Bart G.
Jirenex. Napakahirap panggitin yung mga pangalan ng Germans. So, kung si Bess Kittel ay short distance at dyan siya namayani o namamayagpag, ito naman pong si Porsche 911, siya ang naghahari sa middle to long distance race. So ngayon po, dumako na tayo dun sa ating ikatlong bida. Walang iba kundi si Ornat. Cute ng pangalan niya, si Ornat. Si Ornat ay ang first car race average winner sa South African $1 million pigeon race or SAMP PDR o SAMP PR. O ito mga bida, may trivia na naman ako sa inyo. Alam niyo po ba na originally si Ornat ay hindi po palahi ni Ado. Dahil ang ibon po na ito ay palahi po ni Frank and Hurst Sander. Sila po ang nakapag-breed sa ibon na ito. Matapos po yung panalo ni Ado o panalo ni Ornat sa South Africa, ay binili po siya kaagad ni Mike Ganos. And dahil si Mike Ganos at saka si Ado, ang totoong pangalan po ni Ado ay si Sid Ado Sohorovic. Dahil po sila matalik na magkaibigan, ay ibinigay po o binenta rin later ni Mike Ganos ang ibon sa kanyang kaibigan na si Ado. Anyways, ito po yung picture nung dalawa, no, si Frank and Horst Sanders, yung magpartner na nagbreed kay Ornat. So, dito na tayo sa pang-apat na bida ng ating pinapakilalang pinakamagaling na modernong racing pigeon sa buong mundo. Walang iba kundi si Harry. Sino po ba si Harry? Si Harry ay inbred ni John Hoymans mula sa dalawang linyada. Ang kanyang ama, ang sire ni Harry ay si Jonke Blackshem na isang Gabi Bandinabel. At ang kanyang nanay naman ay si Dirk G na isang Gerard Kopman line. Ayan. Si Harry po ay nanalo ng napakaraming tropeyo sa kanyang panahon ng pagkakakarera. He became the world class foundation cock. At dahil doon tinawag nga yung Harry Dynasty dahil po sa husay ni Harry not only as a flyer but also a breeder. Marami pong naging anak, apo sa tuhod, apo sa kalingkingan ng paa na naging kampyon. At ang isa sa katangi-tangi na lahi o apo ni Harry ay walang iba kundi si Tony. Si Tony ang naging kampyon ng First National Barcelona 2025 laban sa 4,515 pigeons at tumapos ng halos 1,150 kilometers na karera. Outstanding win galing sa napakahusay na linyada o lahi ni Harry. Isang napakalaking karangalan na binigay ng lahi ni Harry sa loft ni John Hoymans. At alam naman po nating lahat na si John Hoymans at ang kanyang mga lahi ng ibon ay kumakana sa buong mundo, kahit dito sa Pilipinas. So to give my analysis, base doon sa mga na-share ko sa inyo, sino sa apat na ibon, sa apat na modernong ibon na ito, o napakahusay na mga ibon na to, ang pinakamagaling? Alam ko meron kayong mga sagot, ano? Of course, alam ko, disclaimer lang, marami sa inyo ang well-read, ang well-researched,
at even nakapaglaro mismo ng mga lahi ng ibon na to. So you know better than me. Pero yung sa akin po ay base lang sa akin pong mga pagsasaliksik. So ito po yung aking kasagutan doon sa tanong. Hindi po natin pwedeng ikumpara per se yung galing ng mga ibon. Dahil may kanya-kanya po silang mga talento at mga pinakitang husay. Umpisan po natin si Best Kittel. Si Best Kittel po ay kilala na explosive, powerful, fast sa mga short distances. Yan po yung kanyang arena. Yan po yung kanyang comfortable zone. Diyan po siya nakilala. Gaya po nung sinabi ko, sa akin pong pagkakaalam, siya ang pinakamatulin na ibon sa buong mundo as per KBDB barometer o panukat po ng KBDB o yung tinatawag natin na lowest coefficient factor. Basta maiksing distansya, sa kanya po yan. Hindi natin pwedeng itanggi na siyang pinakamabilis. Now, pagdating naman kay Porsche 911, iba din po ang larangan niya. Si Porsche 911, ang kanya pong forte ay from 400 to 700 kilometers. Yun po yung kanyang arena. Doon mahirap mo siyang talunin. No? Pagdating sa performance doon sa nabanggit na distansya, sa kanya yon. Hindi uubra sa kanya si Best Kittel kung doon siya ilalaban. Kung maglalaban sila sa ganong distansya. And of course, hindi rin mananalo si Force 911 kay Best Kittel kung maiksi lamang yung labanan. Kaya nga po, mas mainam gamitin nyo si Best Kittel kung ang labanan ninyo ay yung mga ace pigeon, yung mga preliminary races pa lang at naghahabol ka ng rango, no? O ng ranking. Pero pagdating na ng mga 400 to 700 kilometers, bibigay mo na yan kay Porsche 911. Pagdating kay Ornat, hindi mo rin pwedeng talunin si Ornat hindi mo siya pwedeng talunin sa mga napaka-humid, dry at napaka-init na mga klima ng karera. Diyan po siya nakilala. Kaya nga po siya ang nag-champion doon sa South Africa $1 million pigeon race. Kasi sa South Africa, iba po ang klima. At doon po nakita yung husay ni Ornat. Ayan. So, now, pagdating naman dito kay Harry. Si Harry ay multi-awarded din, no? Hindi man siya singbiles ng mga nabanggit natin na ibon, pero hindi rin po mabilang yung kanyang panalo. At siguro, kung merong bagay na magpapalutang kay Harry among all of these modern birds, ay yung kanyang kakayanan na manatili at a particular pace or speed dito sa ng karera, sa kahabaan ng karera. At diyan sila nag-aagawan ni Porsche 911. Diyan sila maglalaban. And to give a recognition kay Harry, not only as a great flyer but also a great breeder, legendary breeder. Dahil nga po napatunayan na yung kanyang lahi ay at husay ay naipamana niya hanggang sa kanyang apo. Yun nga, yung latest win nung last year na si Tony sa Barcelona. Ayan. So, again, hindi natin sila pwedeng sabihin na etong pinakamagaling. Dahil may kanya-kanya po silang forte. To summarize, si Best Kittel, siya po ang kampiyon, siya ang pinakamatulin na ibon. Para sa akin, para sa basihan na ginagamit po natin yung mathematical basis ng KBDB, siya ang pinakamatulin na ibon sa short distance races.
Pagdating naman po sa middle distance, maglalaban po dyan at makikipagpatayan dyan. Itong si Ornat at saka si Force 911. Pero lalamang po si Ornat kung ang labanan ay maiinit po na lugar o maiinit na klima. Lalamang ng konti siya dyan. Dahil dyan po siya nagpakita ng panalo. Pero si Force 911, mas kilala naman po na lumalaban sa kahit anong klaseng klima. At umaabot hanggang 700 kilometers yung pagpapakita ng kanyang husay. And finally, hindi po natin matatawaran yung husay nitong si Harry. Not only as a flyer, but more so because of its capacity to transfer its winning genes dun sa kanyang mga apo. So hindi lang siya magaling na pangarerang kalapate, but isa siyang prolific breeder, and that makes it the best, one of the best modern pigeon sa buong mundo. So again, wala pong walang pwedeng mangangkin lang ng corona, dahil kanya-kanya po sila ng katayuan bilang mga hari ng kanya-kanilang mga sariling kakayanan at pwesto sa history, sa kasaysayan ng karera ng kalapate sa mundo. Yan. If you agree with me, sa akin pong analysis, sa akin pong mga na-share dito, let me know po. Just comment, and I respect po kung ano po ang inyong mga pananaw. So, until next time mga kabida, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.